Magandang araw mga kapatid, panibagong araw, panibagong blagabag. At ang piyesang nakikita nyo ang ginagawa natin ngayon ay ang magpupuno sa forearm na wrap around ng ating kliyente. Yung outer arm ni Bossing ay naka-full na at ngayon nga ay nagpasya na siya na unti-unti na itong buuin. Kaya dito natin sisimulan sa kanyang inner forearm. Bali, sinimulan natin to sa pag-freehand. Nag-send sa atin ng reference ang ating kliyente. At ang ginawa natin ay medyo iniba natin ito at pinalitan natin. Yung iba naman ay dinagdagan ko para kahit papano naman kakaiba yung maging itsura at hindi talagang rektang kinopya lang. Last year kasi yung sa may outer forearm niya siya talaga yung nasunod dahil yung design na nilagay namin doon yun talaga yung mismong gusto niya at ayaw niya nang ipaiba yun. So ngayon nagsuggest pa rin tayo sa kanya at sa ngayon pumayag na siya. Sa mga ganong pagkakataon kasi syempre kahit na nagsasuggest tayo sa mga kliyente kung ayaw nilang ipabago yung kanilang design wala talaga tayong magagawa. Balat nila yan, sila ang may karapatan. Moving forward, eto na nga at sinisimulan na natin yung ating pyesa. Sa pyesang ito, hindi ako masyadong gumamit ng mga liner. Ang ginamit ko dito ay 15 RM, pati dyan sa mga filigree na nasa ilalim. Hindi ako nag-liner dito kasi realism yung atake ng pyesa. So kung maglalagay ako ng liner dito, medyo magiging awkward siya tignan. At dahil nga doon, kailangan ko magdahan-dahan sapagkat medyo mahirap ipangbuo ng mga filigree na design ng isang shader na needle. Madali naman siyang ipangbuo ng mga shadows at volumes. Kailangan mo lang din talagang maging maingat para habang binubuo mo siya, pantay mo pa rin siya nagagawa at saka malinis pa rin siyang tignan. Medyo nahirapan lang ako dito sa mga area na pa-curve kasi ang hirap niyang ihagod kapag medyo lumiliko yung mga shadow. Syempre, dahil sa 15 RM yung gamit ko, medyo malapad yung needle. Kaya ang ginagawa ko, medyo pinapatagilid ko yung karayom kapag nakikita ko na yung shadow ay lumiliit na rin o kaya nagfe-fade. Hindi ko naman sinasabi na ito talaga yung dapat na diskarte o yung tamang gawin. Nasa sa inyo pa rin yun. Syempre, nasa artist pa din yun kung ano yung mas mag-fit sa kanya na diskarte. Bale, sinishare ko lang para kahit papano makatulong dun sa mga wala pang idea. Subukan nilang gawin, ganun kung mag-fit sa kanila, edi mas maganda. Ang timpla ng wash na ginamit ko dito ay 1 cup pure black, second cup 75% black, 25% witch hazel, sa third cup ko 50% na black and 50% witch hazel, and then nagdagdag ako ng 25% na black at saka 75% na witch hazel. Then doon ko na lang nilaro yung magiging contrast ko. At syempre ang ginamit nating ink dito walang iba kundi ang Venom ink by Lestat Reynosa. And then sa mga materials naman, gumamit tayo ng Cloud Tattoo Products by Kilabot Ruiz Sablay. Sa mga nagtatanong at gusto nga umorder din ng mga produkto na ito, ilalagay ko ang link ng kanilang page sa comment section. At sa erang ito, binubuo ko na yung naging fragments nung orasan. Bali ang effect kasi niya para siyang nabasag o nasira. Dito gumamit na ako ng liner para dyan sa mga biyak at saka dun sa mga guhit-guhit dun sa ilalim ng orasan. Pero pagdating dun sa numero, 15 RM pa rin yung ginamit natin. Kung napansin nyo kanina, unti-unti ko nang bineblend yung tattoo doon sa may kabila para naman kapag natapos siya, mukha talaga silang magkasama tignan. Dito naman sa may part ng ilalim ng mata ay binuo ko na yung mga maliliit na buhok. And then dito tinatry ko na medyo taasan ko yung contrast o mas i-dark pa para makulong ko o magkaroon ng negative space yung doon sa may orasan para kahit papano hindi siya flat tignan at medyo mas nakaangat siya. At kahit na light yung fragment ng orasan na yan, naglagay pa rin tayo ng wash para kahit papano meron pa rin makitang shadows lalong lalo na doon sa mga cracks. Tinuloy-tuloy ko lang yon at nandito na nga tayo sa may bandang mata. Dito sa area na to ay medyo mahirap magpapasok ng ink dahil twisted yung braso. Tumitigas dito yung laman at saka yung balat kaya medyo nagbabounce back yung needle natin. Kaya ang hagod natin dito medyo mabagal ng konti para pasok agad at saka maiwasan natin na ma-overwork siya dahil sa pabalik-balik na hagod. Dito ay medyo patapos na tayo at binubuo na natin yung mata. Nagpasya ako dito na iwanan na muna yung iris at buuin na muna yung mga pilik mata sapagkat nag-request ang ating bossing na gusto niya raw kulayan yung mismong iris ng mata at gusto niya raw gawing blue. Actually, pwede ko namang kulayan kaagad ng blue yung iris. Ang problema lang, hindi naman siya talagang blue lahat. Meron siyang light at saka meron siyang teal. So kung isasabay ko siya at pagkatapos noon ay gagawin ko yung mga pilik mata sa itaas, kapag nagpunas ako, pwede ko mahawaan yung light blue. May chance na dumumi siya tignan. Kaya doon na lang tayo sa mas safe. Binuo ko yung kamay ng orasan na nakakonekta sa iris at saka tinapos ko na itong mga pilik mata. Meron din namang mga shadow yung iris at isinabay na rin natin yon para kahit papano naman yung blue na lang talaga yung maiiwan at saka yung mga lights nun. At nang matapos nga yun ay isinunod ko na kagad yung dark blue. Bale tatlong kulay ng blue ang ginamit ko dito. Dark blue, light blue at saka yung teal. And then mamaya na tayo maglalagay ng white, panghuli na yun. At katulad ng mga application na ginamit ko dun sa may ilalim ng mata, dun sa may fragment ng orasan, ganun na lang din yung ginamit kong diskarte dito naman sa may itaas. At pagkatapos nga nyan, dito na tayo sa pinakamasarap.
At sa mga nagtatanong, bakit nga ba hinuhuli ang puti? At saka marami nga nagsasabi na puti daw ang pinakamasakit. Hindi naman laging hinuhuli ang puti, no? Bale, case to case basis yan. Pero hanggat maaari, ganun talaga yung ginagawa ng mga artist. Ewan ko sa kanila, pero ako, ganun din ako eh. At simple lang naman yung main reason kung bakit namin yun ginagawa. Pinakauna, mabilis mahawaan ng puti. Kapag ka nagpunas ka, pwede mo siyang madumihan. So kapag ka nilagay mo kagad siya at nahaguran mo siya nung pamunas, pag dumumi siya, pangit na siya tignan. Yun lang naman yun. At para sa akin, isa pang dahilan kung bakit hinuhuli din yun. Yun kasi yung ginagamit ko para pampaangat ng mga mahalagang detalye ng tattoo. Bali, ginagamit ko siya dun sa mga part na gusto kong ma-emphasize sa tattoo. Katulad na lang dito sa pyesa na to, ang mismong centerpiece niya is yung mata. Kaya mas dun ko siya nilalagay. At pagdating naman doon sa sinasabi nila na nasa puti daw yung pinakamasakit, technically hindi naman talaga masakit ang ink na puti. Kaya nga siya nagiging masakit dahil panghuli siyang nilalagay. Kumbaga nakapagpahinga na yung balat, nadaanan na yung balat, at nag-uumpisa na yung balat na isettle yung sarili niya para sa healing. And then eto si puti at ipandudot-dot na naman. Yun, kaya masakit siya. So yun nga, sa pyesa na to, hindi lang naman yung iris yung nilagyan natin. Nilagyan din natin yung mga edges nung fragment ng orasan. At saka naglagay din ako dito sa mga ibang part nung crack. Kumbaga, ang paglalagay ko ng puti is minimal lang. Kung ano lang talaga yung hinihingi ng design at saka kung ano lang naman talaga yung importanteng lagyan. Double blade din kasi ang puti. Kapag ka sumobra ka sa puti, magiging OA siya tignan. Pwedeng siya pa yung magpapangit ng gawa mo. Yun lang, at matapos nga ang ilang oras na romansahan sa balat, ito na ang ating resulta. Bali yun nga, naipagduktong na natin at naisarado na natin yung inner forearm ng ating bossing. Ang kasunod niyan ay yung kanya namang inner sa may upper arm. Ito naman po yung ginawa natin sa kanya last year. Ayan, design niya yan, siya ang nasunod dyan, kaya sinunod lang natin. Pero yun nga, ang sleeve na to ay sana matapos namin bago matapos din itong taon. At sa lahat nga po nang gusto rin magpatato, magpa-customize na tattoo, pwede nyo po kami i-PM dito sa ating page, Ryzac Tattoo. Tapin po tayo sa Waze at Google Maps. I-search nyo lamang po, Ryzac Tattoo. Yun lamang po. Maraming salamat. Paalam.